Narito ang latest update ngayon sa kaso ng nawawalang teacher at beauty queen na si Catherine Camilon. Magpahanggang sa ngayon ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga pulis ang kinaroroonan ni Jeffrey Magpantay. Hanggang ngayon ay wala pa rin malinaw na investigasyon kung nasaan at kung ano na ang nangyari sa suspect na si Jeffrey Magpantay. Matatandaan na naging sangkot ang driver bodyguard ni Police Major Alan De Castro matapos itong ituro ng dalawang saksi na isa siya sa nagbuhat sa dugo ang katawan ni Catherine Camilon papunta sa Red CRV kung kaya't sangkot siya at nagpatong ng malaking halaga si Senator Raffy Tulfo para sa sino man ang makakapagturo sa kinaroroonan nito. Ayon naman sa mga netizens, baka pinaligpit na ni Major Alan De Castro si Jeffrey para hindi na ito mahuli pa at maaring umamin ito sa ginawa nila kay Catherine Camilon. Higit isang buwan nang hinahanap ng mga pulis at ng kanyang mga kaanak si Miss Grand Philippines 2023, candidate Catherine Camilon. Nasaan na nga ba siya at anong posibleng nangyari sa dalaga? Ito ang palaisipan na unti-unting binubuo magpahanggang ngayon. Ilang ebidensya ang revelasyon ang nakalap pero wala pa ring sagot kung nasaan si Catherine Camilon. October 17, pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng 26 anyos na beauty queen mula Towi, Batangas. Sa post ng kapatid niyang si Chinchin, October 20, huli nilang nakita si Catherine na magpaalam na pupunta sa Batangas City. Sabi naman ng inang si Rose na kapag mensahe pa ang bunsong anak na nasa isang mall sa Lemery, Batangas, pasado alas 7 ng gabi. Makalipas ang isang oras, nakausap niya pa si Catherine sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. Ito na pala ang huling beses na maririnig ang ina ang boses ng anak. October 27, batay sa mga nakalap na ebidensya, pinangalanan ng PNP na person of interest si Police Major Alan De Castro, isang pulis na naka-assign sa Batangas. Relasyon umano ni De Castro si Catherine at siyang kakatagpuin ang dalaga nang mawala siya. November 3, nagsampa ng kaso ang Highway Patrol Group sa huling may-ari ng sasakyan na gamit ni Catherine dahil kaduda-duda umano ang address na binigay nito. Isinama din nito sa person of interest. November 27, nang lumapit sa CIDG-4A ang dalawang testigo na nakakita umano ng dugo ang babae na isinasakay ng tatlong lalaki sa isang pulang SUV mula sa gray SUV ni Camilon. Sa kanilang testimonya, nakilala umano nila ang isang suspect dahil tinutukan sila ng baril nito. Sa Rogues Gallery, tukoy ang isang Jeffrey Magpantay na driver umano ng pulis na si De Castro. November 10, na-recover umano ng otoridad ang pulang SUV na konektado sa krimen. Inabandona ito sa isang bakanting lote sa Batangas City. Nakuha sa sasakyan ng mga hibla ng buhok at ilang blood samples na pagsusuri ng forensic group ay kinumpirmang tugma sa DNA na nakuha naman sa kaanak ni Catherine. Ang SUV lang ang pisikal na hawak ng pulisya sa ngayon. Sabi ng natuntun ng may-ari, nito 2013 pa niya ito ibinenta. November 13, sinampa ng CIDG ang mga kasong kidnapping at illegal detention laban kina De Castro, Magpantay at dalawa pang iba pa. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na sinasaktan umano ng karelasyong pulis si De Castro si Catherine. Nang makaharap ni De Castro si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Camp Crame, humingi ng paumanhin ang pulis sa hepe. Hindi tapos ang kasong ito dahil patuloy pang nawawala si Catherine. Sabi ng pulis, lumiliit na ang tsansa na buhay pa siya pero patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na muli nilang mahahagkan at mayayakap ang kanilang bunso.